Naranasan niyo na bang buksan ang inyong bodega ng Enero at sa halip na malutong na karot, ang bumungad ay isang malungkot na tanawin? Ilang oras na pagod sa hardin, buong tag-init na binilad sa araw, para lang sa mga nalantang ugat gulay. Pamilyar ba sa inyo yan? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano yan maiiwasan. Alamin natin kung paano ang tamang paghukay at pag-iimbak ng mga huling tanim, karot, beets, daikon, at repolyo. At ipinapangako ko, may isang simpleng sikreto akong ibabahagi na makakapagpanatili ng pagiging sariwa ng inyong mga gulay hanggang sa susunod na tagsibol, kahit pa sa ordinaryong apartment lang sa syudad. Ang taglagas ay hindi katapusan ng gardening season. Ito ang pinakamapanagutan yugto, isang klase ng exam para sa bawat hardinero, dahil ang pagpapalaki ng ani ay kalahati pa lang ng gawa. Ang ikalawa at hindi gaanong mahalagang bahagi ay ang pagpapanatili nito sa paraan ng inyong pag-aani sa mga huling mainit na araw na ito nakasalalay. Kung buong taglamig ba kayo, mag-i-enjoy sa sarili ninyong ani or mapipilitan kayong bumili sa grocery. Kaya ipasa natin itong exam na ito ng may mataas na marka. Kaya paano ba natin sisimulan itong ating paghahanda sa pag-iimbak ng ani? Magsimula tayo sa pinakapangunahin, ang pagpili ng tamang panahon. Alam ko ang pakiramdam na, yan, pagdating ng Setyembre, sa mga unang gabing malamig, tila ba kailangan ng agad na anihin ang lahat mula sa lupa. Pero ang pagmamadali rito, ang ating pangunahing kaaway. Kung huhukayin mo ang mga ugat gulay ng masyadong maaga, hindi lang sila makakaipon ng pinakamataas na antas ng asukal at sustansya. Masyadong manipis at malambot ang kanilang balat. Ang ganitong uri ng gulay ay mahirap itago at mabilis na nalalanta. Pero hindi rin naman dapat ipagpaliban hanggang sa huling sandali. Ang malalakas na pagyelo, kapag bumaba ang temperatura sa -3 hanggang 4 na degrees Celsius, ay maaaring makasira sa tuktok ng mga ugat gulay na nakausli sa lupa. Ang nagyelong bahagi, kapag natunaw na, ay nagiging perpektong lugar para kumalat ang bulok at doon na magpapaalam ang iyong ani. Kaya, paano natin malalaman ang tamang balanse? Gabayan ka ng forecast ng panahon at ng kondisyon mismo ng mga halaman. Ang banayad, panandali ang pagyelo hanggang -2 degrees Celsius ay nakakabuti pa sa carrots at beets. Mas nagiging matamis sila. Ang perpektong sandali ay kapag tuyo at maaraw ang panahon, kung saan hindi pa gaanong nagyelo ang lupa at ang mga ilalim na dahon ng tanim ay nagsisimula ng manilaw. Ito ang sinyalis mismo mula sa halaman. Handa na ako. Sa mismong panahong ito, ang iyong mga gulay ay nasa rurok ng kanilang kondisyon para sa mahabang pag-iimbak. Sa wakas, narito na ang perpektong sandali na inyong pinakahihintay at naplano na ang lahat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon, ang pangunahing tuntunin sa araw ng pag-ani. Dapat tuyo ang panahon, at hindi lang ito simpleng payo, kundi isang napakahalagang kondisyon. Isipin ninyo na humuhugot kayo ng karot mula sa basang-basa, malagkit na putik. Ano ang mangyayari? Tama, didikit ang lupa ng mahigpit sa gulay, bumubuo ng makapal na balat. Halos imposible itong linisin nang hindi napipinsala ang malambot na balat. Bukod pa rito, ang mamasa-masang kapaligiran ay perpektong pugad para sa iba't ibang bakterya at fungi na nagiging sanhi ng pagkabulok. Literal na parang naglalagay kayo ng time bomb sa inyong bodega o imbakan. Ngunit kung tuyo at buhaghag ang lupa, kusa itong bumabagsak mula sa mga gulay. Kahit bahagyang pagtapik lang ay sapat na para malinis ang mga ito. Ang maaraw na araw ay nagbibigay pa ng karagdagang benepisyo. Ang pagkakataong
Patuyuin agad ang ani mismo sa taniman sa pamamagitan ng pag-iwan dito ng ilang oras sa sariwang hangin. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang sa paghahanda para sa imbakan. Kaya tandaan, ang paghuhukay habang umuulan ay halos tiyak na magtatapon ng bahagi ng inyong ani sa tambakan ng pataba, compost. Mas mainam na maghintay ng 1 o 2 araw. Perpekto ang panahon at mataas ang ating spirito para magtrabaho. Sabik na ang ating mga kamay na hawakan ang pinakapinagkakatiwalaan nating kasangkapan, ang pala. Pero sandali lang, hinihiling ko sa inyo, itabi muna ang pala, ngayon na mismo. Dahil ang paggamit ng pala para mag-ani ng mga lamang ugat ay marahil ang pinakamabilis na paraan para masira ang kalahati ng inyong ani. Isipin nyo ito, buong lakas ninyong ibinabao ng talim ng pala sa lupa, malapit sa taniman. Pero hindi ninyo naman nakikita kung gaano kahaba ang karot na iyon o kung saan eksaktong nakapwesto ang bilugang ugat ng inyong tanim. Isang maling kibo lang at tiyak na mahihiwaan o mapuputol ninyo ang bahagi ng inyong inaani. At ang hiwang iyan, para itong isang bukas na sugat para sa gulay. Ang problema, sa lupa at maging sa inyong imbakan, mayroong milyon-milyong mikroorganismo na naghihintay lang ng pagkakataong makapasok. Sa sandaling makapasok sila sa hiwa, agad na magsisimula ang proseso ng pagkabulok. Ang gulay na nasugatan ay hindi magtatagal at mas masama pa, madali nitong mahahawa ang mga katabi nitong gulay na malusog pa. Ang tunay nating katuwang dito ay ang garden fork or tinidor sa hardin. Tinidor at hindi pala. Hindi nito pinuputol ang lupa. Sa halip, dahan-dahan nitong niluluwagan ang lupa. Dahil dito, madali nating mailalabas ang mga lamang ugat ng buo at hindi nasasaktan. Maniwala kayo, ang maliit na pagbabagong ito sa inyong paraan ng pag-ani ay malaki ang magiging epekto sa kung gaano katagal ninyo mapapanatiling sariwa at buo ang inyong ani. Simulan natin sa karot. Sa lahat ng ating inaani, ito ang pinakamaselan, ang pinakamahalaga at kasabay nito, ang pinakamahinang bahagi ay ang mahaba at marupok nitong dulo. Kung masira ang dulo, hindi na ito angkop para sa matagal na imbakan. Sa pamamagitan ng pinsalang ito, mabilis itong mawawalan ng tubig at agad magiging malata. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Kunin ang ating pala. Isaksak ito hindi malapit sa mismong karot upang hindi matusok. Sa halip, ilagay ito sa layong 10 hanggang 15 sentimetro mula sa hilera. Ngayon, narito ang pinakamahalagang galaw. Hindi dapat biglang hilahin o hukayin ng malakas. Dahan-dahang diinan ang hawakan gamit ito bilang lever. Ang layunin natin ay hindi bunutin ang karot mula sa lupa, kundi itaas ang lupa kasama nito. Mararamdaman mong lumuwag at umalsa ang lupa. Pagkatapos, dahan-dahan ngunit may kumpiyansa. Hilahin ang dahon. Ang karot ay dapat lumabas ng napakadali na parang dumulas lang. Buo, maganda, at mayroon pa rin ang mahalaga nitong dulo. Ito ang tamang kalagayan nito bago ipagpatuloy sa susunod na proseso ng paghahanda. Ngayon, dumako naman tayo sa beet. Sa unang tingin, tila mas madali ito. Hindi ito kasing lalim ng karot kung magtago sa lupa at ang bilog nitong bahagi ay halos laging nakikita sa ibabaw. Para bang kailangan mo lang hawakan ang dahon at hilahin palabas. Pero isang patibong iyan para sa mga baguhan. Ang beet, lalo na ang mga malalaki, ay may napakalakas na ugat na matinding nakakapit sa lupa. Kung pipilitin mo itong hilahin ng buong lakas, malaki ang posibilidad na maputol mo ang mga dahon at may iwan pa rin ang gulay sa taniman. O mas malala pa, baka masira mo ang pinagkakapitan ng dahon na magiging sanhi ng pagkabulok nito. Kaya, ang prinsipyo rito
ay pareho lang sa karot. Gumamit ng garden fork. Maingat na bungkalin ng beet mula sa gilid at bahagyang itaas ito kasama ng lupa. Huwag itusok ang fork ng direkta sa ilalim ng ugat. Baka matusok mo ito. Ang layunin ay paluwagin lang ang pagkakakapit ng lupa. Pagkatapos nito, hawakan ang mismong bet, hindi ang dahon, at bunutin ito ng may bahagyang pagpihit. Sa ganitong paraan, garantisadong mapapanatili mong buo ang bet at ang puntong pinagmumula ng pagtubo nito, at heto na ang ating higanting daikon. Ang Hapones na labanos na ito ay kayang lumaki ng husto, umaabot ng kalahating metro o higit pa sa ilalim ng lupa. Halos imposible itong bunutin gamit lang ang kamay ng hindi nababali. Ang daikon ay ubod ng makatas at marupok. Madali itong mabasag sa kaunting maling galaw. Kailangan natin dito ang buong pag-iingat at pasensya. Ang teknolohiya ng pagbunot ay kahawig ng sakarot, pero isaalang-alang ang laki nito. Kailangan nating ibaon ng tinidor panghukay sa lupa hindi lang malapit, kundi sa mas malaking distansya. Mga 20 to 25 sentimetro mula sa nakikitang bahagi ng ugat, at kailangan ding hukayin ng malalim, sikaping masundot ang pinakadulo nito. Maaaring kailanganin itong gawin sa dalawang panig upang lubusang mapaluwag ang lupa sa paligid ng buong ugat. Huwag magmadali. Kapag naramdaman mong maluwag na ang lupa sa paligid ng daikon, kailangan mong kumilos ng napakabanayad. Hawakan ang itaas na bahagi nito at dahan-dahang iugoy-ugoy mula sa magkabilang gilid, unti-unting hilahin pataas. Ang iyong layunin ay may kuha ang puting espada na ito mula sa lupa ng buong buo nang walang kahit anong bitak. Anumang pinsala sa makatas na daikon ay sadyang kapahamakan dahil mabilis itong masisira. Ngayon, dumako naman tayo sa taniman ng repolyo. Sa huling ani ng repolyo, ibang-iba ang paraan. Hindi na kailangang hukayin ito. Sa halip, ang bahagi ng tangkay na tinatawag nating puso or base ng repolyo ang siyang magiging susi para sa matagal na pag-iimbak. Para sa pag-ani, kakailanganin natin ng matalim at matibay na kutsilyo, o kung malaki na talaga ang mga ulo ng repolyo ninyo at matigas na ang tangkay, baka kailanganin pa ng maliit na palakol. Mahalagang paalala, huwag madaliing alisin ang lahat ng dahon sa ilalim. Iwanan ng 3 hanggang 4 na pinakababaw na dahon o yung panlabas na takip ng repolyo. Hindi man sila masyadong nakakapit sa ulo ng repolyo. Nagsisilbi sila bilang proteksyon o balot. Sila ang unang makakaranas ng mga pagsubok, maaaring matuyo o bahagyang mabulok. Ngunit ang mahalaga ay poprotektahan nila ang mismong ulo ng repolyo mula sa pagkatuyo at pinsala. Ngayon, sa pagputol mismo, putulin ang repolyo nang sa gayon ay maiwanan ang pinakamahabang tangkay or puso nito. Humigit kumulang 5 hanggang 7 sentimetro or mas mahaba pa. Ito ang magiging sabitan natin sa pagbitay ng repolyo sa budiga o imbakan. Ito ang perpektong paraan ng pag-iimbak dahil nasisigurado ang bentilasyon sa lahat ng panig at nababawasan ang posibilidad na mabulok. Ang tuwid at malinis na hiwa ay susi sa tagumpay. Ngayon, ito ang isang puntong madalas pagkamalian ng karamihan sa mga bagong hardinero. Nakakaani ka na ng magaganda at bilog na gulay ugat, pero puro lupa pa rin ang mga ito. At ang unang instinct na gustong gawin ng marami ay hugasan ng mga ito ng husto gamit ang hose ng tubig para luminis, gumanda at magmukhang binibenta sa tindahan. Pero tandaan ninyo, minsan at magpakailanman, hinding-hindi nyo dapat gawin yan. Huwag na huwag hugasan ng karot, beets at daikon bago itago. Ang tubig, lalo na kung malakas ang buhos, ay hindi lang nagtatanggal ng manipis na balat na nagsisilbing proteksyon, kundi bumabaon din sa maliliit na bitak. Ang labis na moisture na ito
ay perpektong kapaligiran para sa pagkalat ng lahat ng uri ng bulok. Ang gulay na nahugasan, kahit patuyuin pa pagkatapos, ay mas maikli ang itatagal sa imbakan. Sa madaling salita, tinatanggal mo ang likas na depensa ng gulay na siyang tumutulong dito labanan ang sakit sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ng dumi ay dapat tanggalin lamang sa tuyong pamamaraan at tatalakayin natin yan pagkatapos ng saglit. Kaya't itabi na ang hose at huwag nyo nang isipin ang paggamit ng tubig. Kaya, napagdesisyunan nating huwag hugasan ang mga gulay. Ngunit, paano nga ba natin tatanggalin ang putik na nakakapit dito? Napakadali lang, sa tulong ng tamang pagpapatuyo. Ito ang pinakamahalagang yugto ng paghahanda na hindi dapat palampasin. Pagkatapos, bunutin ang mga ugat gulay mula sa lupa. Kailangan itong ikalat para mahanginan. Ngunit tandaan, huwag sa direktang sikat ng araw. Ang direktang sikat ng araw ay maaaring maging sanhi ng paso sa balat ng gulay at mapabilis ang pagkalanta. Ang perpektong lugar ay sa lilim at sa isang lugar na mahangin. Halimbawa, sa ilalim ng silungan, sa kamalig na bukas ang pinto, o sa veranda lang. Ikakalat ang ani ng isang patong sa tarpaulin, karton, o lumang tabla. Huwag itong itumpok o pagpatong-patungin dahil babagal ang proseso at maaaring maging sanhi ng pagpapawis o pagkalanta. Hayaan itong nakalatag ng ilang oras. Ang tagal ay nakadepende sa panahon at sa halumigmig ng lupa. Pero kadalasan, 2 hanggang 6 na oras ay sapat na. Sa panahong ito, ang natitirang lupa sa mga ugat gulay ay matutuyo at magiging marupok. At pagkatapos, madali na itong maalis sa pamamagitan ng kamay na may malambot na guwantes o punasan lang ng tuyong tela nang hindi masisira ang balat nito. Ang susunod na hakbang ay isa sa pinakamahalaga at kritikal, ang pagputol ng dahon ng karot. Nakasalalay sa kung gaano katama ang iyong pagputol kung ang iyong karot ay tatagal hanggang Marso o magiging malata at walang buhay bago pa man dumating ang Disyembre. Ang totoo, kahit na naani na, ang pinakasibulan or pinagmumula ng dahon ay nananatili pa ring buhay. At kung mag-iwan ka pa rin ng kahit kaunting berdeng bahagi ng dahon, patuloy itong hihigop ng tubig at sustansya mula sa mismong ugat ng gulay. Para itong naiwang nakasaksak na bomba na dahan-dahan, ngunit siguradong magpapatuyo at magpapahina sa iyong mga karot. Ito ay magiging malata at mapait. Kaya, kailangan nating kumilos ng mabilis at tama. Kakailanganin natin ng matalim na kutsilyo. Ang pagputol ay kailangang gawin sa 2 yugto. Una, putulin ang lahat ng berdeng dahon. Pagkatapos, sa pangalawang pagputol, tanggalin ang mismong pinakatuktok o ulo ng ugat na may kapal na halos kalahating sentimetro o maaaring bahagyang mas makapal pa. Ang hiwa ay dapat natuwid at makinis. Huwag kang mag-alala, hindi mo masisira ang iyong gulay. Sa katunayan, para mo itong kinokonserba, tuluyang pinapatigil ang lahat ng proseso ng paglago nito. Ang simpleng pamamaraang ito ang susi sa 90% ng tagumpay ng buong proseso ng pagtatago at pagpapatagal ng buhay ng iyong ani. Pagdating sa beets at daikon, medyo kakaiba ang pamamaraan ng pagputol ng dahon. Mas maingat, hindi kailangang putulin ang ulo nila tulad ng sakarot. Ang layunin natin dito ay tanggalin ang mga dahon, ngunit hindi masira ang mismong ugat. Gumamit ng matalim na kutsilyo o pruning shears at putulin ang mga tangkay. Mag-iwan ng maliliit na tuod na may taas na 1 hanggang 2 sentimetro. Bakit ganito ang paraan? Iba ang pagkakagawa ng growth point o pinagmumulan ng pagtubo ng bet, at ang ganitong uri ng pagputol ay hindi ito pipiliting tumubo muli. Ngunit kung pipihitin o babaliin mo
ang mga dahon gamit ang kamay, tulad ng ginagawa ng ilan, madali mong masisira ang itaas na bahagi ng beet. Sa sugat na mabubuo, agad napapasok ang mga mikrobyo o pathogens at mula roon magsisimulang mabulok ang ugat. Ganoon din sa daikon. Ang malinis na pagputol gamit ang pruning shears na nagiiwan ng maliit na tuod ang pinakaligtas at pinakamaasahang paraan. Ngunit ang maliit na ugat sa dulo ng bet ay hinding-hindi dapat putulin. Ito ang Achilles heel nito. Sa pamamagitan ng pagputol na iyan, mawawala ang katas nito at mabilis itong malalanta. Hayaan lang natin itong buo. Sa ganitong paraan, masisiguro nating mananatiling buo ang ugat na siyang pangunahin nating layunin tapos na ang lahat ng paghahanda. Ngayon, dumating na ang pinakamahalagang bahagi, ang pagbubukod. Sa yugtong ito, kailangan ng matinding pagkaingat at kung minsan, kaunting tibay ng loob na magtapon. Isipin ang prinsipyong ito. Isang bulok, makakahawa ng 10 sariwa. Kaya bago ilagay sa imbakan, kailangan nating suriing mabuti ang bawat gulay, literal na bawat isa. Ano ang mga hinahanap natin? Una, ang anumang pisikal na pinsala, mga gasgas mula sa tinidor, lamat, hiwa o yupi. Kahit gaano kaliit pa ang pinsala, mas mabuting itabi na ang ganoong uri ng gulay. Pangalawa, hanapin ang mga gulay na may sakit o tinamaan ng peste. Maaaring ito ay mga itim na batik, kakaibang bukol, o mga butas na dulot ng mga uod o iba pang insekto. Ang mga gulay na ito ay parang isang time bomb na sisira sa iba pa. Pangatlo, alisin ang lahat ng pangit ang hugis, doble o hati, masyadong maliliit, o kaya naman ay labis na malalaki at lampas na sa gulang. Mas mabilis masira ang mga ito kaysa sa mga normal na gulay. Ang lahat ng naibukod na gulay o iyong hindi kondisyon para sa matagalang imbakan ay huwag itatapon. Dapat itong unahing iproseso, i-freeze, patuyuin, gawing mga panustos, preserves, o ubusin na lang sa lalong madaling panahon. At para sa matagalang imbakan, tanging ang mga perpekto, malulusog, at buong-buo lang ang ilalagay. Ngayon, ihanda natin ang ating mga gulay para sa mahabang panahong pag-iimbak. Kung mayroon kang silong o basement, napakaswerte mo. Pero hindi sapat na ilagay lang doon ang mga kahon. Dapat ay matugunan ng silong ang tatlong pangunahing kinakailangan. Una, ang dilim. Kailangang ganap na madilim. Ang liwanag ay nagdudulot ng pagsibol ng mga gulay. Sa carrots naman, nagiging sanhi rin ito ng pagbuo ng solanin na nagpapaberdeng kulay at nagpapapait sa kanila. Pangalawa at pinakamahalaga, ang temperatura. Ang perpektong saklaw para sa pag-iimbak ng mga root crops ay mula 0 hanggang 2 degrees Celsius. Kung mas mainit dito, magsisimula silang sumibol at masira. Kung bumaba naman ang temperatura sa ibaba ng 0, magyayelo sila at pagkatapos matunaw, magiging malata na parang walang buhay. At ang pangatlong kondisyon na madalas nakakalimutan ng marami ay ang mataas na halumigmig ng hangin, mga 9 to 95%. Sa tuyong silong, mabilis na mawawala ng moisture at malalanta ang mga gulay. Para mapanatili ang tamang halumigmig, maaaring maglagay ng mga balde ng tubig o magsaboy ng mga basang trapo. At syempre, kailangan may magandang bentilasyon ng silong para hindi mamuo ang hangin at maiwasan ang pagdami ng condensation sa kisame. Simulan natin sa pinaka-popular at marahil pinakamabisang paraan ng pag-iimbak ng carrots sa bodega, ang paglalagay sa mga kahon na may basang buhangin. Ang buhangin ay may ilang mahahalagang papel sa pamamaraang ito. Una, pinipigilan nito ang direktang pagdikit ng mga carrots sa isa't isa na siyang pumipigil sa pagkalat ng posibleng bulok. Pangalawa, pinapanatili nito ang tamang moisture or halumigmig upang hindi matuyo ang mga carrots. At pangatlo,
Lumilikha ito ng madilim at malamig na kapaligiran na parang nakabaon lang sa lupa ang mga ito. Paano ito gagawin ng tama? Kumuha ng mga kahoy or plastik na kahon. Sa ilalim, lagyan ng 2 sentimetrong kapal ng buhangin. Tandaan, ang buhangin ay hindi dapat masyadong basa, kundi bahagyang basa o halumigmig lang. Para masiguro ang tamang basa, pisili ng isang dakot sa kamao. Hindi dapat tumulo ang tubig, pero dapat manatiling buo ang hugis ng pinisil. Ngayon, ilatag ang isang patong ng carrots. Siguraduhin hindi nagkakadikit ang bawat isa. Takpan ang mga ito ng buhangin ng lubusan. Pagkatapos, isa pang patong ng carrots at muling takpan ng buhangin. Ulitin ito hanggang mapuno ang kahon. Ang pinakahuling patong sa ibabaw ay dapat ding buhangin. Bilang alternatibo sa buhangin, maaari ring gumamit ng sawdust mula sa pine trees o iba pang conifer o kaya naman ay peat moss. Ang mga ito ay mayroon ding antibacterial properties na nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa iyong mga carrots. Ano ang gagawin kung walang buhangin o kung ayaw mo nang mag-abala sa paggamit nito? May mas modernong at mas malinis na paraan ang pag-imbak ng mga ito sa plastic na bag. Oo, hindi ka nagkamali ng dinig sa mga plastic bags nga. Maaaring isipin mong sa loob ng bag, ang mga gulay ay masasakal o masisira dahil sa kulang sa hangin. Ngunit may isang mahalagang kondisyon. Epektibo ang paraang ito kung ang pagtataguan ay isang malamig na bodega o cellar na may tamang temperatura. Lumilikha ang mga bag ng sariling microclimate sa loob nila na may mataas na moisture, kaya halos hindi nawawalan ng tubig ang carrots at nananatiling makatas at matigas. Kumuha ng matitibay na plastic bags o sako na kayang maglaman ng 5 hanggang 30 kilo. Ilagay sa mga ito ang tuyo at pinalamig na carrots. Punuin lang ng halos 2 katlo ng kapasidad ng bag. Ang pinakamahalaga, huwag itali ng mahigpit ang mga bag. Dapat itong iwang nakabukas para magkaroon ng kaunting sirkulasyon ng hangin at para makalabas ang carbon dioxide na inilalabas ng mga ugat gulay, tulad ng carrots, habang humihinga. Kung masyadong mamasa-masa sa bodega at nagkakaroon ng condensation sa loob ng mga bag, maaari kang gumawa ng ilang maliliit na butas sa mga ito para sa ventilasyon. Ilagay ang mga sako or bag ng patayo sa mga istante o istante. Ngayon naman, pag-usapan natin ang beets. Hindi gaanong pihika ng beets, hindi tulad ng carrots, at maraming paraan para itago ito. Una, pwede ring gamitin sa beets ang mga paraan ng pagtatago na ginagamit sa carrots, tulad ng paglalagay sa kahon na may buhangin o pinagtabasan ng kahoy, sawdust, at sa plastic bag. Pero mayroon din itong sariling kakaiba at lumang paraan na gustong-gusto ng maraming magsasaka dahil sa sobrang simple. Ito ay ang pagtatago ng beets sa ibabaw ng patatas. Ano ang sikreto nito? Ang sikreto ay magkaiba ang pangangailangan ng dalawang pananim na ito pagdating sa halumigmig o moisture. Kapag nakaimbak ang patatas, aktibo itong naglalabas ng moisture, kaya mas gusto nito ang mas tuyong kapaligiran. Ang beets naman, mas gusto ang mataas na halumigmig. Kaya, perpektong symbiosis ang nangyayari. Ang beets, kapag inilatag ng isa o dalawang patong sa ibabaw ng imbakan ng patatas, ay sinisipsip ang sobrang moisture na inilalabas ng patatas. Sa huli, pareho silang nakikinabang. Hindi magiging mamasamasa o tutubo ang patatas at hindi naman malalanta ang beets at mananatili itong sariwa at makatas. Simple pero henyo. Ang mahalaga, siguraduhin na ang parehong ani ay malusog at tuyong-tuyo bago itago. Pagdating sa repolyo, medyo kakaiba ang usapan. Hindi tulad ng ibang gulay na ugat, kailangan nito ng maraming hangin. Kung ilalagay sa kahon o sako, mabilis itong masisira
at mabubulok mula sa loob. Kaya naman, ang pinakamainam na paraan ng pag-iimbak ng repolyo sa bodega ay ang pagsasabit. Naaalala nyo ba na sadyang iniwan natin ang mahabang tangkay nito pagkatapos anihin? Ngayon, ito ang gagamitin natin. Ang pinakasimpleng paraan ay ang maglagay ng pako o kawit sa mga biga sa kisame at isabit ang bawat ulo ng repolyo sa tangkay nito gamit ang pisi. Siguraduhin na hindi magkakadikit ang mga ulo ng repolyo sa isa't isa at sa dingding para masigurong may sapat na sirkulasyon ng hangin. Ang isa pang mahusay na paraan ay ang ilatag ang repolyo sa mga kahoy na rack na may rehas, isang patong lang, at ang tangkay ay nakaharap pataas. Kung naman ay maikli ang tangkay ng mga repolyo na inani ninyo, may isa pang solusyon. Bawat ulo ng repolyo ay kailangan balutin ng mahigpit sa ilang patong ng ordinaryong pahayagan o papel. Sisipsipin ng papel ang labis na kondensasyon at gagawa ito ng karagdagang proteksyon. Ang mga ganitong nakabalot na repolyo ay pwedeng ilagay sa mga istante. Gusto mo bang iimbak ang iyong ani pero wala kang bodega? Huwag kang mag-alala. Hindi hadlang ang pagtira sa apartment sa syudad. Ang iyong balcony or loggia na may salamin ang ating pangunahing kasangga. Pero kailangan siguraduhin na hindi bumababa sa 0 degrees Celsius ang temperatura doon tuwing taglamig. Ang kailangan natin ay isang gawa-gawang mini bodega, isang malaking kahon o lalagyan. Pwedeng kahoy o makapal na styrofoam ang gamitin. Ang pinakamahalaga, i-insulate ito ng maayos sa lahat ng panig. Sa loob ng kahon, lagyan ng basang buhangin o sawdust. Pagkatapos, ilatag ang carrots at beets ng patong-patong at bawat patong ay lagyan ulit ng buhangin o sawdust. Kapag tapos na, takpan ng mahigpit ang kahon at balutan ng lumang kumot o makapal na tela para sa karagdagang insulation tuwing matinding lamig. Ang ganitong uri ng thermos box ay makakatulong upang mapanatili ang matatag at mababang positibong temperatura sa loob. Maaari ka ring mag-imbak ng kaunting ugat gulay sa refrigerator sa vegetable compartment. Pagkatapos, balutin ang bawat isa sa papel o ilagay sa plastic bag na may butas-butas. Ngunit kung mas marami, mas tatagal ang imbakan ng iyong ani sa balcony. Ngayon, ibabahagi ko ang isang maliit pero napakahalagang sikreto tungkol sa pagtatabi ng mga ani. Napansin mo na ba na kapag naglagay ka ng saging malapit sa hilaw na kamatis, mabilis silang pahinugin? Ito ay dahil sa isang magic gas na tinatawag na ethylene. Maraming hinog na prutas ang naglalabas nito at para itong hormone na nagpapabilis ng pagtanda ng mga gulay. Pero ang pinakamalaking kontrabida sa ating imbakan ay ang mansanas. Marami silang inilalabas na ethylene. Kung itatabi mo ang mansanas sa carrots, beets, or patatas, maghanda ka sa hindi magagandang mangyayari. Mabilis natutubo ang mga gulay nang wala sa oras. Magiging mapait ang carrots at malalanta ang patatas. Isa itong chemical attack sa iyong ani. Kaya tandaan ang gintong patakaran, mansanas, hiwalay, gulay, hiwalay. Kung iisa lang ang iyong bodega o imbakan, sikaping paghiwalayin sila ng husto. Ilagay ang mga kahon ng mansanas sa pinakamalayong sulok, gumawa ng harang gamit ang plywood, o kahit takpan lang ng mahigpit. Ang simpleng tuntuning ito ay makakatulong para mas tumagal ng ilang buwan ang iyong mga ani. Ang huli, ngunit napakahalagang bahagi ng ating plano ay ang regular na pagsusuri. Hindi pwedeng basta na lang ilagay ang ani tuwing taglagas at kalimutan na ito hanggang tagsibol sa pag-aakalang maayos na ang lahat. Ang bodega ay parang isang buhay na organismo at patuloy na may nangyayari rito. Kaya gawin ninyong ugali na kahit isang beses man lang sa bawat 3 hanggang 4 na linggo
O mas mainam, isang beses sa isang buwan na suriin ang inyong mga nakaimbak. Gamit ang flashlight, maingat na tingnan ang mga kahon at sako. Ano ang hinahanap natin? Una sa lahat, mga senyales ng pagkabulok. Kung makita ninyo ang isang ugat na gulay na may sira, agad itong tanggalin at kasabay nito, suriin din ang mga katabi nito. Isang bulok na gulay ay maaaring magsimula ng sunod-sunod na pagkabulok sa loob lamang ng isang linggo at sirain ang buong kahon. Suriin din kung may mga sibol na lumitaw. Kung nagsimula ng sumibol ang mga gulay, ibig sabihin ay masyadong mainit sa bodega at kailangan agad na gumawa ng paraan upang palamigin ito. Tingnan din ang repolyo. Baka kailangang tanggalin ang mga panlabas na dahon. Ang mga regular na pagsusuring ito ay makakatulong sa inyo upang matukoy agad ang problema at mailigtas ang karamihan ng ani. Ito ay parang pangkalahatang pagsusuri para sa inyong imbakan ng pagkain. Pero heto na ang pinakakaabang-abang na plot twist. Naisip nyo ba na ang mga gulay humihinga? Oo, tama. Kahit matapos anihin, patuloy pa rin silang nabubuhay at humihinga. At ang pangunahing dahilan kung bakit nalalanta at lumalambot ang karot, ang pagkawala ng moisture sa pamamagitan ng kanyang dahon or bote. Kung mag-iiwan ka kahit 1 sentimetro lang ng dahon, parang bomba ito na hihigop ng lahat ng tubig mula sa ugat gulay. At may isa pang drama na nagaganap sa dilim ng inyong bodega. Ang mansanas? Naku, ang mga mansanas ay mga tunay na traidor. Naglalabas sila ng ethylene, isang gas na nagpapabilis ng paghinog at pagtanda ng iba pang prutas at gulay. Kapag inilagay mo ang mansanas sa tabi ng karot, para mo na rin itong inuutusan, oras na para mamatay. Kaya naman, ang tamang pagputol at matalinong pagsasama-sama ng mga gulay ay hindi lang basta simpleng payo, kundi mga mahahalagang batas ng kaligtasan para sa inyong ani. Kaya tulad ng nakita ninyo, ang matagumpay na pag-iimbak sa mahabang panahon ay hindi mahika, kundi isang malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Tama ang pagpili ng oras, maingat na hinukay, mahusay na inihanda, at nilikha ang tamang kondisyon. 4 na hakbang lang ang maghihiwalay sa iyo mula sa malutong at makatas na gulay kahit sa matagal na panahon. Salamat sa pagtapos ninyo sa panonood ng video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Paano ninyo iniimbak ang inyong ani? Siguro may sarili kayong sikreto ng pamilya sa pag-iimbak ng beets o repolyo. Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Napaka-interesanting basahin ito.